It's winter time dito sa New Zealand, kaya samahan nyo kami na ipasyal ang anak namin para ma-experience niya for the first time ang snow. Dahil under 2 hours ang drive papunta doon, kinakailangan muna namin magpagasolina para isang stopover lang ang kailangan namin gawin. Napakasinig ng drive na to dahil on our way sa ski field area ay makikita natin ang snow-capped mountain. Unfortunately, ngayong taon na ito, medyo matagal nagsimula ang winter season. Kung mapapansin ninyo, hindi pa ganun kadami yung snow ngayon dito sa mountain. Pero to be honest, perfect timing din ito para ipasyal namin ang baby namin dahil ayaw din namin siyang dalhin dito na sobrang lamig na. Kaya pumili talaga kami ng araw na sobrang sunny. And today is the perfect day. Ito palang pinuntahan natin ngayon ay ang highest mountain dito sa North Island. At ito namang nakikita ninyo ngayon ay ang Mount Taranaki, which is the second highest mountain ng North Island. Nasa 276 kilometers. Excuse pala kay baby kasi umatching lang siya. Anyway, as I was saying, Mount Taranaki is about 276 kilometers from here. So, nasa mga under 4 hours na drive yon galing dito sa Mount Roapeho. At trivia lang mga langga. Alam nyo ba na itong Mount Roapeho ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong mundo? Mula noong 1861 ay meron nang naitalang 10 pagputok mula sa bulkan na ito. Hindi lang ang pagputok ng bulkan na ito ang dapat katakutan. Kasi among the serious threats ay ang tinatawag natin na volcanic mud flow o lahar. Kaya ang pagputok ng bulkan na ito can happen anytime. At grabe, nakakatakot yun. Meron nga kaming kaibigan na lokal dito at never pa niyang nadala dito yung mga anak niya. Dahil natatakot sila na baka daw pagpunta nila dito ay pumutok yung bulkan. Kaya kahit na nandito na sila sa New Zealand since pinanganak sila, hindi pa talaga sila nakapunta dito kahit na doon lang sa babaan. Anyway mga langga, andito na pala tayo ngayon sa itaas. As you can see, maraming tao dito ngayon dahil school holiday din nang nagpunta kami. Yan palang ski field na nakikita ninyo ngayon ay tinatawag na Happy Valley. Kung beginner ka pa lang sa pagsiski o sa pagsusnowboarding, dyan yung perfect place for you. Nung wala pa kaming baby ni Mike, every winter pumupunta kami dito para mag-ski. Though hindi kami ganun kagaling, but we love skiing. Anyway, para makita ninyo ang nasa baba, tara puntahan natin. There are plenty of things to do here. Hindi lang pagsiski o pagsusnowboarding. Kung meron kayong mga toddlers, pwede nyo rin silang dalhin dito dahil siguradong mag-e-enjoy yung mga bata. Pero sa edad kasi ni baby, hindi pa namin siya pwedeng palaroin sa snow dahil napakabata pa niya. Kaya eto, nood-nood lang muna kami dito. At kung gutom na kayo kaka-ski or kaka-snowboarding, meron din palang cafe dito. Anyway, hindi naman ito yung pinunta namin ngayon dito. Say we're not going to ski, kaya punta tayo ngayon sa taas. Sasakay tayo ng gondola at makikita ninyo kung gaano kaganda ang view mula sa taas. At para makasakay tayo sa gondola, kinakailangan natin bumili ng ticket. Meron ditong click and collect. So, yung ginawa namin ay nag-purchase kami ng ticket online. Mas cheaper kasi yon at mas mabilis. Tapos, kailangan lang namin iscan dito yung QR code na pinadala nila sa aming email para makuha namin itong card na ito. At dahil meron na tayong card, tara at sumakay na sa gondola. Alam niyo ba na hindi lang during winter magandang pumunta dito? Dahil kahit na summer, napakaganda rin ang scenery mula dito sa taas. Kahit kasi summer dito ay available naman yung dining nila dito sa kanilang restaurant. Kaya makikita nyo yung naked na mountain ng Mount Roapeho. And 100% na sobrang scenic ng view. Anyway, ito paakyat na tayo mga langga. So nakasakay na kami ngayon sa gondola. Kung mapapansin ninyo, napakaraming mga tao na naglalaro dito sa baba. At enjoy na enjoy silang lahat, lalong-lalo na yung mga bata. Tinawagan ko pala dito sina mama at papa para ipakita sa kanila yung Mount Roapeho kasi nung nandito pa sila sa New Zealand, hindi namin sila napasyal dito sa taas dahil hindi kami pinaakyat nung nagpunta kami dito. Peak kasi yun ng winter time at napakaraming mga nagsiski, kaya kailangan mong magpabook ng parking. Late na kaming dumating dito at hindi pa kami nakapagpabook ng parking, kaya hindi namin sila nadala dito sa taas. But fortunately, doon sa baba, meron namang mga snow sa gilid-gilid. Kaya ayun, nakapagpa-picture sila doon at nag-enjoy naman sila. Very dramatic ang view packet dito sa restaurant. As you can see naman, napakaganda ng tanawin. Nasa mga 5 to 10 minutes siguro itong ride, hindi ko na maalala. At on our way, as you can see naman, mas marami pa yung snow dito banda kumpara doon sa baba. Meron din palang ski field dito sa taas, pero yun ay para sa mga expert. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa baba, yun yung Happy Valley. At yun yung intended para sa mga hindi pa marunong or mga beginners pa lang. So ngayon, andito na tayo sa taas. So kakain tayo dito ngayon ng lunch.
At tamang-tama yung desisyon namin na pumunta dito sa taas dahil dito banda sa kaliwa ay meron na talagang mga snow na pwedeng paglaruan ng mga bata. Pero bago yon, pumasok muna tayo dito sa loob. Medyo madaming ang tao dito ngayon, pero sana fingers crossed makahanap tayo ng upuan na nasa harap ng window. Kasi ganito yung makikita ninyo dito sa loob ng restaurant. Napaka-picturesque talaga at out of this world ang view. This is one of the most beautiful view sa restaurant na nakainan namin dito sa buong New Zealand. Anyway, ito rin pala yung pinakamataas na restaurant dito sa buong New Zealand. Anyway, pumila pala si Mike para makapag-order siya ng pagkain. Nasa mga 10 minutes yung waiting. Kaya habang nag-aantay kami kay Mike, nakain ko muna si baby ng dala ko na prutas. At pinapanood ko siya ng paborito niyang Miss Rachel. At ang binili ni Mike para sa lunch namin ay chicken burger. Meron din kaming dessert at fish and chips. Isa pala yan sa local food nila dito. Kung sa atin, fries yung tawag natin, dito naman sa kanila, chips. Hindi ganun kadami ang mga options nila sa mga pagkain na binibenta nila dito. Kaya if you wanna eat a certain meal, advice ko sa inyo na magdala kayo ng sarili ninyong pagkain. Kung tatanungin niyo ako kung worth it ba ang pumunta dito, definitely worth it mga langga. Nagbayad lang siguro kami ng mga $50 per person para sa ticket ng gondola. Tapos, para sa pagkain namin, nagbayad kami ng mga $70. So, medyo pricey yung mga pagkain nila dito. Kaya, advice ko talaga sa inyo na magdala na lang kayo ng sarili ninyong pagkain para mas makamura kayo. Pero, definitely worth it na i-check out niyo yung lugar, lalong-lalo na ngayon na nasa winter pa tayo. Kasi kahit na if you're not into skiing or snowboarding, kahit na mag-sightseeing lang kayo dito, napaka-worth it na. So, ngayon, punta naman tayo dito sa labas. At this point pala, medyo mahangin na siya, kaya binilisan lang namin. Siyempre, picture dito, picture doon. At hindi lang naman tayo yung nagpipicture dito ha. Napakarami pa ding mga tao dito sa labas kahit na napakahangin. At in fairness kay baby, hindi naman siya nagre-reklamo. Mabuti na lang at nakatulog siya sa sasakyan on our way dito. Kaya ngayon, napakarami niyang energy para maglaro. At pagkatapos namin mag-picture taking dito, ay nagpunta na kami dito sa kabila para mapa-experience talaga natin kay baby yung snow. So, this is our first try mga langga. Tingnan natin kung anong magiging reaction ni baby. Tinarado namin yung buong jacket niya kaya hindi niya nafe-feel yung snow. Pero biglang humangin kaya pinasok muna ni Mike si baby. So, eto at basa na yung sapatos ko pero ayos lang yan. Ganito pala ang view na makikita ninyo dito sa gilid. And after 5 minutes, finally, huminto na rin yung malakas na hangin. Kaya eto, binilisan ko na at dinala ko ulit si baby dito sa labas. This time, binuksan ko na yung kanyang jacket dito sa may kamay niya banda para naman ma-experience niya talaga yung snow. Ayan, napaka-cute ng anak ko. So ayan, at pinicturean lang namin siya dito, vinidyuhan. Naglaro siguro siya ng mga 3 minutes doon sa snow. Tapos bigla na namang humangin ng malakas. Kaya eto, at nag-decide na kami na bumaba na. And Baba looks like she's very tired. Napaka-cute. Para siyang starfish sa outfit niya. Para pala sa mga nagtatanong kung saan ko doon nabili ang jacket ni baby. Nabili ko po ito sa Torpedo 7 na shop sa Taupo. At that time, meron silang sale kaya nakamura kami. Anyway, yung mountain pala na nakikita ninyo ngayon, that is Mount Doom ng The Lord of the Rings na pelikula. Pero sa totoong buhay ay tinatawag siya na Mount Ngauruhe. So dahil hapon na, nag-decide na rin kami na umuwi na. Pero syempre, meron pa rin iba na nagsiski doon sa baba. Alam nyo, kahit na hindi kami nagski, sobrang sakit ng mga paa namin. Paano ba naman, napakalayo kasi ng parking. Wala kasi kaming nahanap na parking na mas malapit doon sa entrance kanina, kaya dito kami nakapag-park sa may ilalim na. Mabuti na lang at pababa na kami kaya hindi na masyadong masakit sa paa. Pero eto si baby, pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginawa. Wala na siyang pakialam nung tinanggal ko yung jacket niya. Nang pauwi na kami, nag-stop over muna kami sa daan. Siyempre, para kumuha ng mga litrato. Kasi kanina nung papunta kami dito, dumiretso lang talaga kami doon sa taas. Hindi na kami nag-stop over pa. Dito pa lang talaga, nako, sulit na yung ipupunta nyo dito. So, yung nakikita ninyong bundok ngayon ay ang Mount Ngauruhe at Mount Tongariro. At lahat ng ito, including ang Mount Ropeho, ay nasa Tongariro National Park. Ito ang oldest national park dito sa buong New Zealand. At isa din itong UNESCO World Heritage Area. At itong Tongariro National Park ay kilala sa Tongariro Alpine Crossing at Ski Field. At maliban pa sa pagkukross dito at skiing, marami ding mga walks dito na pwede nyong gawin. At libre yon mga langga. Yun yung isa sa maganda dito sa New Zealand kasi yung mga parks, mga walks, mga dagat or beach access, kahit na lake access, majority doon ay libre.
Kaya hindi ka talaga mauubusan ng pwedeng gawin kasama ng pamilya ninyo. Napakalinis pa ng lugar at meron pa silang mga palikuran sa mga walks. Anyway, pauwi na pala kami ngayon at nadaanan namin yung sasakyan na nakita namin doon sa Fakapapa na paborito kong sasakyan. Pero ayun, nadakip siya, siguro nag-overspeed siya. Tapos, bago kami umuwi, pumunta muna kami dito sa Topo at nakakita ako ng rambutan. Ayan, bumili ako ng isang pakete na may laman na 6. Tapos, $10 yung presyo niya. Siyempre, dahil minsan lang ako makakita ng rambutan dito, bumili pa rin ako kahit na mahal. At tawang-tawa si Mike sa reaction ko. Tapos, nag-stop over din kami dito sa kanilang light show. So, tuwing winter, meron sila ditong winter light show. Wala naman masyadong ganap dito, pero libre lang siya kaya worth it din siyang i-check out. So, as a family, pwede kayong sumakay dito sa kanilang tren-trenan. Hindi namin alam kung magkano yung bayad sa ticket nito, pero I'm pretty sure hindi naman siguro ganun kamahal. Ililibot lang kasi nila kayo dito sa buong park na ito. So, pinuntahan namin kung anong meron dito sa loob. And they have plenty of light shows in here. Kaya nga siya light show eh. Ayan, at meron silang mga bulaklak na nasa pot na giant. Every year pala, iba-iba yung mga designs na nilalagay nila dito. Medyo malamig na kaya pinasuot namin si baby ng beanie. Hindi yung beanie na band, mga langga ha. Pero beanie, yung pantakip sa ulo. Pero after 30 seconds, tinanggal niya kasi ayaw niyang may nilalagay sa ulo niya. Mukhang carry naman niya yung lamig kaya hinayaan na lang namin. Mabilis lang pala naming nalibot itong lugar dahil hindi naman nga siya ganun kalakihan. So ayan, as you can see, meron sila ditong giant na chessboard na merong malalaking mga balloons na may ilaw. And I think nagustuhan ni baby ito dahil nakuha yung atensyon niya sa napakalaking balloons at mga ilaw. Hindi na rin kami nagtagal at we decided to go home. So maraming salamat and I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. Please don't forget to follow, like, and share. God bless mga langga. Bye!